Hello everyone! Welcome back to Schwef. For today's video, we're going to talk about yung mga Pinay or yung mga Pinoy na nakapag-asawa ng foreigner abroad. It doesn't matter European, Americans, Australians, and other co-Asians, like for example Japanese, Korean, Chinese, and whatever. Okay, like other nationalities. Alam niyo ba na expected ng mga tao, mostly 80%, like this is like already like very common, na yung mga tao expected nila or yung nakapag-asawa ng foreigner, mayaman. Nakapag-asawa ng foreigner, wow, ang laki nyo naman. O nakapag-asawa ng foreigner, na talaga daw niya, maaliwalas na buhay. Definitely not true. Diba? So, ito yung mga factors, tayong mga Filipino, dapat isipin na talaga natin if, like, depende kasi yan kasi iba-iba ang status natin sa buhay. Sometimes talaga na ito yung maiisip natin na foreigner is yung solusyon sa kahirapan natin kasi expected natin na may marami silang pera. Pero ang katotohanan, hindi, 'di ba? Bago tayo mag-think about na mag-asawa tayo ng foreigner, dapat talaga natin isipin yung mga bagay-bagay, mga factors na is this really true? Is this really right thing to do? Kasi as an experience, may asawa din ako ng foreigner, pero divorced din ako ng foreigner na asawa ko. So this is like only based sa like mga iba din mga kakilala na may mga experience din. Guys, before kayo mag-asawa ng foreigner, dapat yung may basihan kayo, may factors kayo. If this foreigner is like they really want you to be their partner and not just for like a maid, if you are already married, or like if you already go abroad, if you live abroad, if ito na foreigner is tanggap talaga nila yung culture natin. Culture, it means yung mga beliefs, yung mga pamahiin, yung mga tradisyon natin, if nire-respeto ba nila yung surroundings natin, yung status ng buhay natin. Pangatlo, hindi ka i-take advantage. Like, it's better to mag-asawa tayo ng Filipina kasi hindi sila marunong mag-no. And hindi sila, gusto lang nila may pamilya, bigyan ng pera, and that's it. So, talaga yung mas importante sa'yo na mag-asawa ng foreigner? May ang daming bagay na i-put in mind before kayo sa ganito na mindset. Kasi hindi natin alam, yung ugali ng foreigner online at saka dyan sa bakasyon, iba ang ugali ng partner pag nagbakasyon kayo or sa bakasyon kayo, at if you live together like 24/7, or like if you have already like you called it home and you are married, so dapat kasi may mga iba-ibang kultura na grabe sila ka-patriarch. Patriarchy is like really ang masusunod is only the man. So they just only let the wife stay at home, don't want to work, don't want to do what they're passionate about, and also like binibigyan lang nilang pera. It's not the matter of the love the Filipino. It only matters really na grabe yung nila natutunan, yung patriarchy nila. Meron ding matriarch na okay, let's say for example, like ako ang
ako ang citizen dito, like let's say for example sa Amerika, ako ang babae, ako makapaghanap ng trabaho, ako ang may magandang sahod, so dito ka lang sa bahay, ganyan. Dapat talaga 50-50. At saka mas maganda din, much better na i-discuss nyo ano yung gusto nyo, yung preference nyo sa life. Let's say for example, if you want both to have kids, if you guys will gonna be shared your financial, if pag may gusto kang tulungan sa pamilya mo, if willing ba din siyang tumulong, ito yung mga bagay-bagay na dapat talagang sabihan at hindi, or i-discuss, hindi lang yung isa ang mag-decide. Kasi at the end, late na. Kasi yung time is so fast. So, mas maganda talaga na pag-usapan at alam mo yung goal mo. Diba? Kasi hindi lahat ng mga foreigner, pag nandito ka na sa kanilang bansa, is maganda na ang buhay mo. No, definitely not. Maybe, okay, I mean, I do respect if that's what you wanted, like, what you think, your preferences, para maiahon mo sa kahirapan. Kasi iba-iba na naman din ang sitwasyon natin. But then, at the end of the day, only you yourself can help yourself if you are abroad. Wala kang pamilya, wala kang kaibigan, wala kang mga relatives. Meron, pero baka very far away, like let's say for example, mga 5 hours away from your house, and if there's something happen, then who gonna be on your side? Diba? Mahirap. At yung mga expect ng mga tao din dyan sa Pilipinas, sa mga Filipino na nakapag-asawa ng mga foreigner, i-avoid, or like hindi kayo mag-isip na maganda ang buhay niya. Don't forget also to think about, okay, totoo ba yan? Or like, maganda ba yung ugali ng kanyang asawa? Or like, kumustahin nyo? Communication. Kasi hindi din yun maganda na you only ask or you only call if you need something. That's not good. Yung tinatawagan mo lang kasi may kailangan ka. Yung tinitext mo lang na, hello, kumusta? Kasi gusto mong mangungutang or gusto mo ng help. No. Hindi ganyan. I know for sure makarelate yung mga Filipino na nandito sa abroad sa mga tao sa Pilipinas na hindi tumatawag, hindi nagra-write ng mga message na kumusta ka, pero may mga kumusta ka, pwede makahirap. At saka parang napaka-shocking kasi dito sa abroad, hindi ganyan ang mindset. So don't forget talaga na yung mga tao dyan sa Pilipinas, kumustahin nyo. Treat like the same, Kasi hindi natin alam kung ano ang mga buhay nila sa abroad. So okay. Well, back to the Filipino na gusto makapag-asawa ng foreigner. Mag-careful kayo. You have to be really vigilant. And kung may red flags, don't settle down. Kung may red flags, you have to talaga i-observe yung mga bagay-bagay na parang okay, parang sa'yo may instinct, Yung first instinct, totoo yan ha, yung first instinct. Pag may na-think ka na, oh, okay, that is not good. So, follow your instinct. Kasi guys, based lang sa story ko, yan talaga ang natutunan ko. I will gonna share my story soon. I will not disclose it for now because I don't have the energy. No, Charis. I can, but it's gonna be in another video because it should be like dramatic. No. Yes, talaga yung mga yung sa mga yung mga Pinay na nandito na sa abroad, really
integrate yourself para hindi ka matitake advantage sa partner mo, sa mga tao dito. Learn something. Hindi naman yun, ay okay yung asawa ko, okay naman, love ako, binibigyan ako ng pera, but you don't know. The question is, until when you're gonna be naive? Or until when you will just stay in this small corner? No, definitely not. It's good to be like yung love mo siya, but then this love has to be paid as well. Like, if love ka niya, hindi ka magpaka-martir, ganon. It's because natatakot ka anong sabihin ng ibang tao, especially sa Pilipinas, or natatakot ka mag-divorce kayo, especially sa Pilipinas, at natatakot ka na hindi kayo complete na family, especially sa Pilipinas din, di ba? Yung mindset kasi sa Pilipinas, pag divorce ka, pag hindi complete yung family mo, pag the husband left you alone and so on, ano ka na, parang wasak na yung mundo mo. Hindi yan. Because as what I've said, at the end of the day, only you yourself can help yourself. And also, life is short. We don't know, really. Maybe we only have until 70, 80. I mean, if we have a lot. Yung time, napakadali. So, i-enjoy nyo talaga. At wag nyong, i-enjoy yung life nyo, yung quality of life nyo. Kasi yung pag hard worker ka lang na tao, pag wise ka lang sa buhay mo, may mararating ka. If you have also like beliefs, I think yung masasabi ko, if you believe yourself first, then this thinking, this mentality will guide you through the way. Really, siya napaka powerful niya. Yes. At okay, doon yun sa side ng Filipino na nakapag-asawa ng abroad. Doon tayo sa pamilya, sa kaibigan, mga kakilala na may asawang foreigner. I don't want to laugh, but it's just like there's something came into my mind. Wag kayong, hindi maganda pag marami kayong expectation sa tao na nakapag-asawa ng foreigner, or like yung mentality, ay may foreigner, mayaman yan, may foreigner, puro branded, mayaman yan, and hindi siya dapat, kasi alam nyo, hindi, as what I've said, like hindi lahat ng foreigner may mayaman, hindi lahat ng foreigner mapag-aruga, na yung touring mo is like asawa ka talaga, and like sa atin na mentality that if you are belong to the family. No, hindi lahat. Kaya wag kayong masyadong high yung expectation nyo sa isang tao na may asawa na foreigner, kasi iba-iba yung landas ng ng buhay. May iba na talaga lucky, at may iba na hindi pa sa kanya ang time na yun. I think there's no unlucky words about it. It's just like, maybe hindi lang talaga sa'yo ngayon, pero maybe next time, maybe next day, maybe tomorrow, maybe next year, gaya sa akin, divorce ako, and hindi ko talaga ikinakahiya na divorce ako. Hindi nag-stop ako ng social media. It's because I want to learn, I want to integrate myself. I think yung mga nakapanood ng video ko before, like yung from newcomer to professional in Switzerland, doon mo malalaman ba't ako nag-stop ng social media. It's because of that. Kasi Filipino tayo very resilient. Like, it doesn't matter what's the hardship. Stand up.
cheer up yourself, fight, and ipaglaban mo ang dugong dugong ano ba yun? Ano yun tinatawag, like blood of a fighter, 'di ba? Kasi sa atin nasanay tayo na yung era ko ngayon, yung generation ko before, like nasanay ako na alam mo yun, yung kalaban ko is bagyo lang. Alam mo yun? Yung kalaban ko is mga natural disaster lang. Like lindol, ganun, mga bagyo. I know, iba na ngayon. Iba na nilang kalaban. Ang kalaban ngayon sa mga tao is ang social standards, ang community standards. Sa ako na generation, sa akin na generation, yung, kasi taga-isla ako eh. Hindi din ako taga-syudad. Maybe yung mga taga-isla or taga-bundok, alam nila nito, na ang kalaban namin is natural disaster. Yun lang talaga. Kaya, yung nangyari, di ba? Mamaya na yan sa akin. Yung the next video na yan ang sa aking story. So yan guys, i-summarize natin na expectation at mga hindi alam ng mga Filipino kung ano yung mga dapat or mga factors na basihan before sila mag-asawa ng foreigner, at yung mga tao din na or yung pamilya, yung kapatid, yung kaibigan, yung kakilala, yung mga kadugo, anong expectation nila sa kanilang sa Filipino na may asawa na foreigner, or kung sa kanilang pamilya may nakaasawa ng foreigner. Yan. So yung ito din i-add ko din to, kayong mga nakaasawa ng foreigner, dapat honest kayo sa pamilya nyo. Honest kayo to say no. To say, ay, wala akong pera, ay, hindi ako tinutulungan, ay, ganito. Huwag nyong isipin na, ay, nakakahiya naman, baka masabi nila na walang pera yung asawa ko. No. That's not how it works. And yung pamilya naman din, or yung mga kaibigan, huwag niyong pressurein yung mga nakaasawa ng foreigner. Huwag niyong pressurein, huwag kayong mag-set ng expectations. Huwag kayong, kasi mas maganda sana na yung first thinking nyo is, masaya kaya siya sa ibang bansa? Nakapagpahinga ba siya na matinog sa bansa? Okay kaya siya? Ganyan dapat eh. Hindi yung kumusta ka lang pag may kailangan ka. Hindi yung parang, hindi yung dapat ganyan na mentalidad eh. So, it's really, you have support each other. Like from the family, from the friends, support to the one who has foreigner or a married foreigner or who has foreigner, or even like for the OFWs and like living abroad. This is also like really like yung basihan na communication, yung pag-set ng standards or pag-set ng communication. Hindi yan maganda na may yung taon nasa Pilipinas may expectation sila sa mga taong nasa abroad kasi akala nila mayaman, masarap ang buhay. Oh my God, no, definitely not. So, at yung mga tao din na nakapag-asawa ng Filipina or Filipino or nasa ibang bansa or like OFW, huwag kayong matakot mag-say no. Huwag kayong matakot magsabi ng sa inyong opinion at mag-advise para din ma-awake yung mga tao na nandyan sa Pilipinas, para alam din nila, ay para maybe they hindi nila ma-realize at the moment sa pagsabi mo, pero maybe later on, next day, ay, mali pala yun ang ginawa ko, hindi pala ganyan ang buhay sa abroad. Dapat ganyan talaga ang dapat mga mentality. Pero I know it's kinda different and it's very hard to dictate,
But at least this video will also help to realize for both sides, the one who is living abroad or FW or marrying a foreigner or married to a foreigner, and the person who lived behind in the Philippines. You know, there's hindi lang yung nasa Pilipinas ang may ang may mistake na side or fault na side. Ano din, dapat yun din yung mga nasa abroad na nagtatrabaho or yung foreigner or yung Pilipino na kapag-asawa ng foreigner, dapat kayo honest, hindi kayo mahiya, and then you have really to say your opinion and idea. Kasi pag true ka malaman mo yun if okay, yung pagtawag niya or yung pag-send niya ng how are you na message, if it's genuine or not, di ba? So yung yung sa side sa mga tao na nasa Pilipinas, malalaman mo din na ito pala yung kalagayan niya. Tatawagan ko na siya na kumusta ka na, and so on. Dapat talaga 50-50, hindi yung 90% here and 10% here. Dapat 50-50. Kung may negative, may positive, di ba? Para mag-work. Para din kaya yan? Peace of mind. Maganda siya kasi alam nyo both na wala kayong expectation sa isa't isa. So, I hope this video doesn't offend someone or to the viewers out there. Lang siya, base ko lang, nating ko lang siya ngayon. As a Filipina, a young Filipina, married twice and abroad, but sinasabi ko, pag may bagyo, for sure, may rainbow the next day. So, ngayon, accept mo yung mga hardships, heartaches, broken-hearted, but definitely you will be recovered and your work will gonna be paid off. Your hard work will gonna be paid off. Not now, not today, but for sure it will come. So thank you for watching for my video. Thank you for watching for my video, and hopefully next time, if you have like opinions or comments or like additional to my advice. Actually, this is not advice. Like this is like based also on like real situation. Like this is kinda taboo in the Philippines, or like a cliche of marrying, or like a cliche about Filipinos in abroad towards the people behind or people back home in the Philippines. So yes, until the next time, and thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel.